sa mga issues, parang kaya siguro nagkakaroon ng mga divorce problems or annulment problems kasi sa umpisa pa lang, hindi na naayos. Welcome back sa Payong Kapatid. Nako, salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin at nalangin namin na talagang kami po maging tulong sa inyo at hiningin namin ang panalangin nyo po kami palagi upang ang kalooban at ang katalinuhan ng Diyos ay mapasa amin at na maibahagi din namin sa inyo anumang bagay na kailangan na maiambag namin sa buhay po ng bawat isa. Kuya. Actually, nakakatawa po itong Payong Kapatid eh. Meron tayong pinag-uusapan na nakakatuwa, minsan controversial, gano'n. Pero mga kuya, ito na nga ako. Kasi talagang ang mga nagtatanong mo sa NGL, talagang non-stop. Praise God. Salamat po sa question. So mga kuya, medyo nabitin ho ko dun sa usapan natin last time, yung divorce, kasi napakalawak ho pala. Kumbaga, hindi pwedeng isang angulo lang titingnan natin. Tama po ba yun? Yes. Kasi as I've said last week, meron tayong mga context sa bawat. It's right. Kaya nga, sa CCF, for example, ano yan, kung may mga cases na talagang extreme cases, sinasabi natin, ano yung scrambled egg cases, ano yun, subject to, to investigation, subject to, to approve, a discussion with the elders, board of elders. Kasi nga, hindi naman tungkol to sa buhay lang natin In fact, even sa Bible, yung let no man separate, ang context kasi niyan, sabi ng Lord, what God has put together, no man can separate, di ba? Ang context niyan, yung group, yung leadership ng council, sila nagde-declare na pwede mo divorce yan, pwede mo divorce. Hindi ganun. Although mayroong certificate, pero hindi sila ang nagde-decide. Kunyari, kahit na hindi pa dapat i-divorce yung asawa niya, hindi, pwede mo na i-divorce yan. Sila nagde-decide. Kaya yun yung context niya. Kaya hindi pa ayaw ng Diyos yun. Na parang nangihimasok ka sa buhay ng ibang tao. Ganun Baka pag hindi mo pinayagan divorce, gagawa ng parang tao Yes. Kasi tatawagin lang sa ibang bagay. Now, parang lalo maliwanagan. Halimbawa, yung atin annulment, no? Sa totoo lang, it's worse than divorce. Yung annulment? Yes, of course. Kasi as if yung marriage nyo null and void. Ibig sabihin, di ba may anak na kayo 3, 4, tapos na null and void. Di kawawa naman yung babae, kawawa yung mga anak. Di ba? Parang walang nangyari na kasal. Ang divorce, may kasal. Ni-recognize mo yung kasal, kaya lang, nag-decide kayo kasi because perhaps of immorality or whatever reason. Hindi natin Pero again, ang idea, even sa Bible, yung divorce was para pagmamalasakit yun sa mga kababaihan. Para po sa kababaihan talaga yung divorce. Nung time na yun, yung certificate of divorce na inalaw sa Deuteronomy. Ganun Kasi, kawawa, di ba, Kuya Erwin? Iiwanan lang yung babae pag ayaw na. O paano yun? Una-una. Ay, Kuya Erwin, iwanan mo na mabuti. Pag may hindi nagustuhan yung lalaki, unclean sabi sa Bible. Kunyari, babae, nasunog yung sinaing. Ayoko na sa'yo. Ganun Grounds na kagad yun? Ganun halimbawa, halimbawa, didivorce siya. But sana kung didivorce lang, pinaalis. Hindi na makakauwi sa kanilang bahay yun. Saan na pumapunta yung babae? Wala. Laboy-laboy na lang. Hindi siya makapag-asawa dahil alam nila may asawa siya. Kasi yung lalaki pwede mag-asawa ng iba. Kaya nga ang divorce law, sabi ni Moses, you write a certificate of divorce para mapatunayan ng babae na talagang wala na siyang commitment sa ibang babae. Paano po kunwari, ganito po ang sitwasyon? Kunwari, lalaki, parang i-divorce ko din yung asawa ko. Bakit? Kasi may nakita ko mas maganda doon. Yan. Ayun nga. Immorality yun So yun yung hindi magandang rason or parang hindi ka tanggap-tanggap talaga mga kuya kahit sa dating na. Gagawa pa sila ng paraan o dahilan para lang may divorce yun. Para ba, tinanggal mo, wala tayong divorce, wala tayong batas na divorce. Tatawagin lang sa ibang pangalan yun. Tulad ng sinabi ni Kuya Bong, gagawin lang, hindi, yung marriage natin void from the beginning.
Minsan naglulukohan. Kaya nga, yun ang sinasabi ni Lord, except for immorality. Ayun. Kasi nga, ang idea noon ay ginagamit nila yung divorce for their lust. Yes. For immorality instead na because of immorality. Hindi ganon. So, tama po kaintindi ko, Kuya. So, yung divorce, instead of using it to protect the women, divorce is being used to have a license to have another woman. That's right. Yes. Yun ang bad. Ayun ang Yun ang context, parang gano'n. Saka kung, kunyari, annulment, wala naman tayong against annulment, but kadalasan ang reason for annulment is yung tatawag nilang psychological incapacity. Ano yun? Supreme Court lang napaka-broad. Napaka-broad nun. Pwedeng siraulo yung pinakasala mo. Lumitaw lang nung after a while. Kung minsan, hindi nakapanipaniwala. Tapos mag-aasawa ka ulit? Oo. Pero tumitanong po mga kuya, paano po kung ganito? Merong isang lalaki at isang babae na in love sila at talagang mahal na mahal nila ang isa't isa at nag-boyfriend sila siguro mga 3 years tapos nagpakasal na sila finally. Nung naging mag-asawa na sila, saka nila nalaman na magkapatid pala sila. Paano yun mga kuya? Divorce mo. Bawal sa batas at bawal sa Biblia ang magkapatid. Up to a certain degree of consanguinity. Parang pareho sila ng nanay, ganun. Bawal yan. Bawal sa batas yan. Sa batas, batas. Bawal din sa Biblia. Yun din yung except for immorality. Isa rin form of immorality yun. Nalaman mo, halimbawa, na pareho pala kayo ng kasarian. Pwede kayong i-divorce. Kasi halimbawa sa granting na allowed na ng batas yung same sex. Halimbawa, granting. And na-realize mo na ayaw pala ni God yun. Hindi kayo ma-Christian. Pero kasal na kayo nito. Pero pwede kang i-divorce. Pwede yun. Again, ulitin ko. Yan ay yung sa biblical divorce, ha? Okay. Hindi ko alam kung anong lalabas sa divorce law sa atin kung magkaroon. Hindi natin alam. Siyempre, hindi pa tayo pwede magsalita about it. Pero just in case, malalaman pa natin ano ba talaga yung mga grounds, ano yung mga exemption, ano yung mga ganun. Okay. Ayun, ganun pala. So, talagang mas naiintindihan ko na ganun po pala yun. Kumbaga, may context, mga kapatid. Kaya nga sinasabi natin, divorce in itself, per se, is not a sin. Ayun. There are certain grounds na talagang which qualifies a divorce as sin. Tsaka hindi siya first resort. Ayun. Kasi ang heart mo is always to fix the relationship. Yes. Ang heart mo when you get married is for the rest of your life or his life. Yes. No? Kaya sabi ko sa'yo, walang nagpapakasal na ang kinanta mo ay on this day, I promise 2 years. 2 years lang pala. Grabe. Kaya pag nagpakasal ka, 3 years. ang pinaka-ideal, di ba? Although walang kasal sa after death, life after death, ang ideal is, I promise you forever. Tapos diba? may kanta rin, di ba? This I promise you, and to you, and to you. Ang dami lang yun. Grabe naman. Bayan, hindi ganun. Hindi ganun yung kanta eh. Isa lang. Love one another, hindi love another one. Yes. So, kuya, very clear naman. So, mga kapatid, klarong-klaro po yan tungkol sa divorce. Pero kung may mga katanungan, mag-type lang kayo sa question. Pero kung nahihiya po kayo, sa NGL app po kayo magtanong. So, mga kuya, okay na po kasi medyo connected naman doon sa divorce yung isang question sa NGL app. Sabi po dito, ilang years na rin po mula nang malaman ko ang tungkol sa kabit ng asawa ko. Sobrang sakit po. Na talagang halos mabaliw po ako nung una. Naanakan pa po niya. Hindi lang isang toot. Merong sinabi word, di ko na ako sabihin kasi medyo masakit ho eh. Toot na po ba na mapapatawad ko rin po ba siya? So parang hindi ba okay na parang wala ata ako sa sarili ko pag-iisip kung mapapatawad ko pa siya. Parang gano'n. Masakit sa babae yun. Itong klaseng lifestyle na to, puno ng kalungkutan yan, puno ng pagpighati. Yan ang, sa lahat yan. Sa lahat, wala exception mga kuya. No exception. Basta pinasok nyo yung ganitong sitwasyon, hindi pwedeng masaya. Yan. Ang pag-aasawa kasi, may certain basic requirements yan. Commitment, yung sinabi ko nga, communication, na magpapakita ng love and respect, at saka pangatlo, forgiveness. Kailangan may forgiveness always. Kasi kung
magpapakasal ka, haharap ka sa altar, tapos sasabihin mo, mamahalin kita habang buhay. Kaya lang, hindi kita mapapatawad sa ganitong kasalanan. Hindi pwede yun. Dapat all in yun. All in. Yes. Tulad noon. Kahit ano pong ginawa sa inyo. Tsaka yung di ba, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang asawa? Pag sinabi tinatanggap mo, kasama yung nakaraan, kasalukuyan, at saka future tendencies. Grabe. Kasi wala naman, alam mo, sa totoo lang, minsan, isipin mo rin, yung mga lalaki, ayaw naman nila masira pamilya nila eh. Karamihan, ha? Ngayon, may mga dahilan kung bakit, nangangalunya sila. One, parang kailangan. Bakit? Natulak sila sa ganung sitwasyon. Dahil yung asawa nila, marahil pag kinakalabit, ayaw. Mga ganun. Ang lalaki may pangailangan niya. Hindi ko sinasabing excuse ito, ha. Mali ito. Kaya lang, minsan, yan ang nagiging isa sa mga dahilan. Yung iba naman, dahil sa, yung babae, hindi respectful. Ang lalaki, isa lang hinahanap niya, respeto eh. Kaya nga, ang utos sa Lord, submit eh. Kaya nakikita nila, parang ito pong babae ito, mabait ito. So, nahuhulog sila doon. Natutokso sila sa ganon. Iba, hindi nag-set ng boundary. So, maraming mga possible reasons, no? Bisan, kaya you feel so betrayed kung napakabait mo when you've been serving the husband. Tapos, pwedeng ma-betrayed ka, masakit yun. Yes po. Ngayon, ito ang issue. Anong gusto mong mangyari? Noong nalaman mong nagkaanak na, nagkamali na, anong gusto mong mangyari? Tama. Gusto mo bang masira na yung pamilya ninyo? O gusto mong maayos? Kasi, depende sa gusto nyo mangyari. Kung gusto mong maayos, patawarin mo. Ayun. At huwag mo nang ibalik-balikan. Ayun nga. Kasi iba, nagpapatawad, pero inuulit-ulit naman. Diba? Mabababae ka na naman. Tinutulak mo siya ulit. Ayun, delikado. Diba? Ngayon, kung ang gusto mo talaga masira na kayo, wala. Talagang hindi ka magpapatawad. Yun ang ending mo. Oo. Hindi, pero mas complicated pa yan dyan eh. Kasi kung naanakan niya yung babae, okay, patawaran, anong gagawin niya doon? Yes. At saka sa anak niya doon. Oo nga ho. So, meron tayong mga cases sa ganyan, in the past, talagang pinatawad nila as yung support, hindi na pupunta yung lalaki. Yung babae na mismo nagpupunta doon sa kabet para hindi sila magkikita. Parang hindi na rin mag-contact na magkita-kita. Parang yung lalaki talagang nag-repent na hindi na babalikan. Okay. Ang masama, tinatago pa rin. Yung hindi nag-repent, humingi ng tawad sa'yo, pero yung nakikipagkita pa rin. Ayan, masama yun. Kung minsan hindi mo iwasan kasi emotional attachment na yan. Yes. Matindi yun eh. Mahirap. Marami, may in-advise na ako dyan eh. Sabi ko, cut off mo na yung relationship. Huwag mo nang tawagan yung babae. Yung babae ang persistent eh. Paano ho yun? Hindi kung talagang makulit ho. Makulit. Hindi siya makatakbo, makatanggi. Wala. Sumama doon sa Sa kabit. Oo. Tapos iniwan niya yung pamilya niya. Oh no. Wawa. Pero merong ganitong ganyari, no? Ito, mga dumaan na sa mga counseling na. Apo. Yung ito lang masasabi ko sa'yo. Just focus your eyes on the Lord. Amen. And do whatever the Lord is telling you to do. Primarily, siyempre magpatawad. Ngayon, hindi mo makokontrol yung asawa mo. Apo. Pero you can control yourself. Yes. So, focus on what you can control. Yung lagi sasabi ng pastor natin, focus on what you can control. Yung hindi mo control, ibigay mo sa Diyos. Nangyari, itong babae, yung asawa niya ay seaman. Okay. Ang tawag yun, nag-jump ship. Hindi na siya sumakay ulit sa barko, nag-TNT. Nag-jump ship, hindi bumalik sa pamilya. Ang ginawa ng babae, hindi niya siniraan yung asawa niya. Tinaguyod niya yung pamilya niya. As nung nag-jump ship yung lalaki, nakahanap, sumama kay Jezabel. Naku! Sa isang Isang malaking isda. sa isang sumama. Ngayon, tuloy lang yung babae. Hindi niya siniraan. Wala na siya magagawa. Hindi niya na kontrolado. Pinatawad siya sa Panginoon. Pero wala. Sumama sa iba eh.
Tapos, tuloy siya sa Lord. Time came. Biglang nagpadala ng message yung lalaki asking for help. Oh, help? Oo, kasi itong si Jezebel, Si Jezebel? pinasama niya, Oo. nakakita ng ibang Shokoy. Naku, Shokoy! Hindi, ako yung sabihin. Ngayon, naiwan siya na may sakit. Oo. Naiwan siya may sakit. Pinuntahan niya, awang-awa siya sa itsura. Talagang napabayaan. Ay, kawawa naman. So, itong babae, ano gagawin ko? Sabi ko, patawarin ninyo at tulungan ninyo. Tinulungan. Kasi total, mga anak naman niya. Ano na, maayos na eh. Oo. Tinulungan. Ayun. Namatay yung lalaki. Pero, bago namatay, nakakilala sa Panginoong Yesus. Grabe, nakakaiyak naman story. Tinanggap niya si Jesus. Kasi So, ito true story ito ha. Hindi ko lang masabi mga pangalan. Siyempre. Ay, bawal. Oo. Tapos nakakatuwa kasi yung babae, sabi niya, pero pastor, nung pinatawad ko, ang saya-saya ko. At nung nakilala niya si Jesus, ang saya-saya ko. Kaya total, yung pamilya ko naman, may bahay naman kami sarili na, naayos naman kami, nakapagtapos lahat ang anak ko. Bagamat naghirap kami nung iniwan kami, pero mabait ang Diyos, hindi kami pinabayaan. So, in other words, focus ka kay God. Ngayon, mahalin mo, patawarin mo asawa mo. Kasi ang isip mo, paano ko madadala ang asawa ko sa Panginoon Diyos? Huwag mo lang isipin yung dinaya ako. Hindi, kawawa asawa mo, kailangan ko siya maligtas. Tapos pangalawa, isipin mo, pinatawad ka ni Jesus. Ilang beses pa tayo magkasala kay Jesus? Bisa nga, kahingi pa lang natin tawad, mamubuka ba may konti, nagkasala na naman tayo. Gusto bang, sabi na nun, sama na ako sa'yo, ayoko na. Gusto ba natin ganun? Ayaw naman natin yun. Kaya blessed the merciful, for they shall receive mercy. Di ba? Now that we have received mercy, be merciful. So kung yun, kasi sa totoo lang, mas masarap nga, sabi ko, Erwin, magpatawad. Kasi pinalalaya mo yung sarili mo. Di ba? And hayaan mo si God kumilos sa asawa mo, hindi mo siya makakontrol, hindi mo siya pwedeng bantayan at sabihin, huwag nung babae ka ulit lagot kasi wala na, hindi mo magagawa yun kasi hindi mo siya kontrolado. Opo. Ang ganda po. Sakto po kasi yung next question, parang ganun din. Pero ito, naintindihan ko po mga kuya kung ba't yung iba takot din mag-asawa or mag-commit. Kasi yung katulad ng ganyang story, hindi ho biro pala ang buhay mag-asawa. Ito po yung tanong niya, paano po mababago ang situation bilang mag-partner in 25 years? So 25 years ata sila together. Single man and widowed woman. Gusto ko po sumunod sa tama na kasal dapat, pero may takot na di ko magagawang mag-submit bilang wife. Dahil sa karanasan na di maganda sa dati kong asawa at di ko nararamdaman or nakikita sa partner ko ngayon. Yung may parang may fear, di ba? Ilang taon na sila? 25 years na sila 25 years. magkasama. 25 years, ayaw pa niya pakasalan? Ayun. Sa totoo lang, parang common law wife ka na rin eh. Kasi ang idea doon, wala kang legal na papel, pero mag-asawa na kayo in principle Mag-asawa na kayo in principle. So, yung papel na lang for legality, di ba? Parang ganun na nangyayari. Di ba? So, ang tanong, kahit na sabihin natin wala kayong legal papers, at kung kayo ay mag-asawa in principle, nagkakasala ka pa rin sa Diyos dahil hindi ka submissive. Ayun. Tsaka sinasamahan mo yung asawa mo na hindi kayo kasal. Kasal. Di ba? Alam mo yun, tapos takot ka pa ano ba yun? Takot ka pang mag-ano ka na. Una, magsabit ka kay God. Ayun. Tapos, hingi mo sa Lord na tulungan ka magsabit sa asawa mo. Pero may tanong po ako mga kuya, okay lang. I mean, I'm sure okay lang naman. Pero, naisip ko lang ito ngayon habang nag-usap ko. Is it possible that the reason why a wife is not submitting to the husband is because the wife is not actually submissive to God? Kumbaga, meron siyang issue na mag-submit kay God. Kaya hindi niya magawa mag-submit sa husband. Yes, of course. Definitely. Ganun. Baka iniisip ko lang, kaya hindi ako nagsasabit sa husband ko kasi pasaway husband ko. Pero kay God, nagsasabit naman ako. Ba't hindi ba yun parang magkahiwalay? Sino ba nag-utos magsabit sa asawa? Ayun nga, si God na pala. Saka yung mo kasi, yung babae, may previous experience na ito. sa dating asawa ka hindi makapagsabi. Parang may trauma. Ibig sabihin, kontrolado pa siya ng dati niyang asawa. 25 years na yun. 25 years. Kontrolado pa siya, nagpapakontrol siya. Set yourself free from the past. Paano po? Ano ka pa rin, tanikala sa nakaraan. Oo. Tsaka alam mo, ang submission, kasi ang submission, di lang sa mag-asawa, pati sa boss, di ba? Submit to your master. Alam mo, ito natutunan ko sa buhay. Kung hindi mo kilala si God mo, ang hirap mag-submit.
Kasi, kaya ka nakakapag-submit dahil sabi ng Diyos. Apo. Tapos at the same time, kaya mo ipag-pray sa Diyos. Di ba? Yung decision ng asawa mo, decision ng boss mo, mapapag-pray mo. Okay. Tapos hindi lang yun, nagtitiwala ka na you are giving, God will supervise, will supersede yung mga decision ng leaders mo, ng earthly leaders mo. So kung naniniwala ka doon, at mas makapangyarihan yung Diyos mo, hindi ka natatakot mag-submit kasi may makapangyarihan kang Diyos eh. Oo nga. Diba? Ibig sabihin, takot yung... Hindi ka nagpe-pray, hindi mo pinagpe-pray yung yung leader mo, hindi mo pinagpe-pray asawa mo, kaya hindi ka nagsasubmit. Ayun. Kinokontrol mo yung asawa mo by your dominance. Diba? Hindi pwede yun. Ayun po. Yung pala yun. So, I should fix my eyes on Jesus talaga. Oo. Kuya. So, mga kuya, may isa pang question, okay lang? Ay, okay naman. Wala naman kami magagawa. Ito na ho yung isang question sa NGL. Yan, sakto. Last 10 minutes. Okay. Dapat mo bang pakasalan yung tatay ng anak mo from the time haven't met Christ? The father is not yet ready to be a father and is causing bad influences to our children, addiction to games. Even so, should I marry? Or prioritize the children and separate and marry in time as he is prepared to marry. Kumbaga, meron bang right time to marry? Kumbaga, kailangan magbago muna siya bago ko pakasalan. Pero mukhang meron ata silang... Hindi naman sila nagsasama. May anak na ho sila. May anak sila. Oo. Actually, parang yan premarital, no? Oo, premarital. So, ang idea, huwag mong itama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Tama. Di ba? Kasi, una, hindi pa kay Christian nung nangyari yan. Ngayon yung lalaki, mukhang hindi rin Christian. Ngayon, ba't mo papakasalan? Kung hindi nga magiging mabuti pang influensya doon sa anak mo. Yes. Di ba? Papakasalan mo lang para lang mabigyan ng legal na pangalan yung bata. Oo. Di ba? Parang, hindi ganun ang kasal eh. Ang kasal, nakikipag-isa ka eh. Kaya, you are no longer two but one. Di ba? Kasi mga kuya, ang understanding kasi sa mga realidad ng buhay, pag naanakan ka o nagkaroon ka ng baby, kailangan automatic pakasalan mo kasi nagkaanak kayo, lagot ka, gano'n. Ganun po ba dapat talaga? Ano po may papayo nyo sa mga nagka-baby na kahit na hindi naman kayo okay, parang, sige na, pakasalan mo na kasi naanakan mo naman. Ano yan? Case to case pa rin yan. Dapat interview mo pareho yung lalaki at babae if they're ready for that kind of responsibility. Yeah. Responsibility ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon doon sa example mo, mukhang hindi responsable yung lalaki. Bakit mo expose yung mga bata sa ganong klaseng environment? Baka instead na magkaroon ka ng problema sa isang tao lang, yung asawa mo, pati yung anak mo magiging problema rin. Kaya ang unahin mo, ayusin mo na muna yung relasyon mo sa Diyos. Focus ka sa Lord. Apo. Then, walk by the Spirit and the Holy Spirit will guide you kung kailan, kung paano paraan. Pero for the meantime, you focus first on the Lord. Huwag mo muna isipin na yung kasal ang solusyon. Kasi, na yun, nagkamali ka na nga eh. Diba? Siguro naisip na nagkamali na, kaya magpakasala lang para maitama natin. May isa pang mali. Ayun. May isa pang pagkakamali. Kailangan pag-isipan mo. Pag-isipan. Maraming ganyan, di ba? Yung mga kinasal na bata, tapos naghihiwalay din ba ng huli? Yun na. Kasi hindi sila naintindihan pinasok nila. Paano po shotgun wedding? Wala kang kuhan. Buhay yung nakataya doon. So mga kuya, dun sa mga issues, parang kaya siguro nagkakaroon ng mga divorce problems or annulment problems kasi sa umpisa pa lang, hindi na naayos. O kaya nga nalala niyo, may segment tayo na how can we avoid that? Kaya bago ka magpakasal, tinuna natin yan, di ba? Before you'd say I do. Ito yung mga isipin mo, ano ba ibig sabihin ng pagiging asawa? Meron tayong segment na gano'n eh. So, hindi dapat yun ang iniisip mo agad na magdi-divorce kami. Walang nagpapakasal na inisip agad na magdi-divorce. Oo nga. Walang ganun. Kaya, ang iniisip mo, paano mo ngayon i-maintain at palalaguin yung relationship ninyo. Ayun. Praise God. So, mga kuya, hingan ko na po kayo ng words of encouragement. Ilisan mo parang hindi mo na wala layan. So, mga kapatid, maraming beses na ho natin na pag-uusapan ng divorce. At ang mga kuya talaga, ang natatapang ho talaga. Talagang sinasagot ang inyong mga questions about divorce. And by God's grace, hopefully nakatulong naman ho ang kanilang mga payo sa inyo. So mga kapatid,
Hingan ho natin silang words of encouragement. Mga kuya, sa ating mga kapatid na talagang hanggang ngayon gulong-gulo pa rin to divorce or not to divorce, or kumbaga meron din sila mga kuro-kuro na itutuloy ko pa ba itong kasal na to? Or okay lang ba yung co-parenting? Di ba gano'n yung may co-parenting yung mga kuya. So mga kuya, how can we advise our mga kapatid na ang mahirap ang buhay mga kuya pagdating sa love? Alam mo na. Oo. Yes. Ganun talaga ang buhay. Sabi nga, narinig ko dito life is like a rock. It's hard. pero joking aside, yan, may sinasabi sa Bible na, may command sa Bible na sa Ephesians 5:18 to Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. 5:18. Pagkatapos ng be filled with the Spirit, Submit. andun na lahat yun Family na ang pinag-uusapan. Yun ang first application ng being filled with the Spirit sa family. Kaya, nung banggitin pa family, ang unang binanggit doon, Wives. wife. Let's go, wives! Let's go! Wife, submit to your husband. Yun ang unang binanggit. Yan, totoo. Kung talagang filled with the Spirit ka, gagawin mo lahat yun. Gagawin mo yan. O magagawa mo yun. Kaya yun. Kaya, yan. Tama si Kuya Bong. You work out your relationship with God. Yan. Mauna lahat yun. Kasi, kaya ako ini-endorse yun. Naranasan ko yun nung there were times na, hindi naman perfect ang marriage namin, na we went through that trouble sa marriage namin. Nagmuni-muni ako at nag-isip ako, and then pinaalala ni Lord sa akin, unahin mo yung relationship natin dalawa. So yun ang ginawa ko, and then one by one things fell into place. By God's grace, at least naging masaya kami. Yes. Thank you po Kuya Ern. Kuya Bong. Alam mo bang napakaganda ho, paalala ng Panginoong Hesus. Sabi sa Ephesians 1:19, the power that raised Jesus Christ up from the dead is the same power that works for those who believe. Alam niyo po ba sa relationship, kahit ano pa yan, kahit napatay na yung relationship niyo, patay na yung makadamdamin niyo, kayang buhayin ulit yan ng Panginoon Diyos, because the very same power that raised Jesus Christ from the dead is the same power at work on those who believe. Yan din ang kumikilos sa iyo. Yan din ang kumikilos sa atin na kumikilala sa Panginoon Diyos. Kaya huwag niyong isusuko ang inyong ugnayan sa Panginoon Diyos. At huwag niyong isusuko ang inyong ugnayan sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. At kung sakali naman nagkamali na kayo, ang Panginoon nagsabi, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Kaya ang Panginoon is telling us, balik ka sa akin and I will help you and I will teach you what to do. Kaya nga, kung di mo alam, you ask God for wisdom dahil God will give to you wisdom generously without finding fault. Hindi ka niya susumbatan. Ito ay ibibigay niya sa iyo ng maluwag. Kaya naman, sinasabi ko sa inyo, gusto niyo natin maayos ang buhay natin, higit na gusto ng Diyos ang maayos nating buhay. God bless. Yan, thank you mga kuya. So mga kapatid, exciting tagline! Kaya kahit anong daanan ho ninyong mga dilim sa buhay, umulan man, umaraw, bumagyo. kung kailangan po ninyo ng payong, andito lang po ang Payong Kapatid. Masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang inyong mga questions kung medyo mahihain tayo. No problem! Sa mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!